Tara, anawangin. Mami. Patira. February 10, alas 2 ng madaling araw ay nagkita-kita kami dito sa may Shell Marilao na makakasama namin ni Madam Queen papuntang Anawangin Cove, Zambales. 4 na motor lang kami at ang bawat angkas namin ay puro babae. Couple ba? Couple. Hanggang sa makarating na kami dito sa may Arco ng Pampanga. Pagkatapos nga lang ng ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa may Arco ng San Fernando. Napakaganda lang talaga bumiyahe ng madaling araw. Gawa ng konti lang yung makakasabay mong mga sasakyan sa daanan. Papasok ng Subic ay nadaanan na namin ang napakaraming kurbada dito. Paano kaya Baguio? Ganito rin yung Baguio, di ba? Oo. May malaking muka, oh. Malaking muka. Saan? Ay, no, si Magellan. Yun, oh. Ano? Saka sila lapo-lapo yan. Lapo-lapo din. Wow. Nilagyan ko ng intercom yung helmet ni Mami Queen para hindi siya makatulog sa biyahe. Sisigaw-sigawan ko na lang hanggang sa makarating na kami dito sa may Subic, Zambales. Medyo na wrong turn lang kami kasi dito kami dumaan sa may bypass. Walang kailaw-ilaw at puro kurbada yung daan. Hanggang sa makarating na kami dito sa may Arco ng Castillejos. Ilang minuto nga lang ay nakarating na kami dito sa may palengke ng San Antonio. Kinakailangan namin mag-stop over dito dahil dito namin bibilin ang mga babaunin namin. Dahil sobrang mahal daw ng mga paninda pagdating dun sa isla. Isda, karne, toyo, mantika, sibuyas, kamatis, lahat binili na. Pundakit San Miguel. Papunta na kami sa isla, baby. Dito na namin iiwan yung mga motor namin. At etong si Ate Chona yung kausap namin para makapunta ron sa may isla. Hanggang sa matapos na yung transaksyon at ready na kami sumakay doon sa bangka. Saktong-sakto lang yung timing namin kasi sobrang lakas ng alon. Nakakatakot tuloy sumakay ng bangka. So guys, to tayo nakakatakot sumakay sa bangka ngayon, no? Pang surfing na yun. Dapat pala mag-short. Hanggang sa dumating na nga yung bangkang sasakyan namin. Medyo napapaisip nga kami dyan kung paano kami makakasakay ng bangka na yan kasi sobrang likot dahil sa sobrang lakas ng mga alon. Really? Alam mo sana. Ang gara niya. Sige pa, sige pa. Sige, sir. Sige pa. Kuya, kuya. Putangin na, adventure talaga to. Ano na ba? Light base. Light base. Wala na dyan. Ayun, yun. Sa wakas ay nakasakay na kaming lahat. Nagsuot na rin kami ng life vest para in case of emergency with the caution of the sea will flow will save us. Nakaalis na kami sa Pangpang at lilipad na ang aming team papunta sa kabilang isla. Halos nasa 20 minutes din kami sumakay dito sa bangka. Nang papalapit na kami sa isla ay napansin ko na sobrang linaw ng tubig dito. Halos kitang-kita yung buhangin sa ilalim ng tubig. At sa tindi ng pinagdaanan namin ay nakarating na kami dito sa may Destinare Beach Resort. Hanggang sa nakapasok na nga kami dito sa loob. Dito ay isa-isa na naming tinayo ang kanya-kanyang mga tent namin. Pinili ko yung kulay orange na tent kasi yung kulay orange na tent ay nagsisimbolo na walang hanggang pagmamahalan. Sara mo na yan. Sara mo na yan. Uy. Patira. Dali na. Sara mo na yan, patira. Sa mga outing na ganito ay hindi mawawala yung inuman. Kaya pagkadating namin ay inumpisahan na kagad namin to. Nakikita ko yun. Hindi ko na lang inaano. Ayoko na. Tingnan mo lagi. Wala si Mason. Tulog na ako. Ayoko na. Mami! Tara, dali. Ano? Ano? Ayoko na, lasing na ako. Ano lasing? Lasing na ako. Ano lasing? Lasing na. Pabanat, isa lang. Para kang tanga. Lasing na ako. Tigilan mo nga ako. Nakukuyo ko. Para kang tanga. Bahala ka nga dyan. Uy. Tigilan mo ako. Hayop ka.
Kulang-kulang nga yung mga nabili namin. Wala kami nabiling paper plate. Kaya gawa-gawa na lang ng paraan para makasurvive dito sa isla. Pagpunta namin dito ay sobrang dami na ng mga tao. Tao dito, no? Pang Survivor Philippines, yo. Dito sa Destinary Beach Resort ay maraming cottage na pwedeng pagpilian. Merong ganyan, merong din mga kubo. Medyo pricey nga lang, kaya mas pinili na lang namin yung tent. Dito sa Destinary Beach Resort ay meron din silang trekking dito. Kaya sinulit na rin namin yung pagkakataon subukan to. Para makaakyat dito ay kinakailangan munang bumili ng ticket. Halagang 50 pesos. Gusto mo, parang si William eh. Tara na. Balik tayo. Ano? Chanchay! Lakas mo yung tuhod mo. Ano ba tong adventure na to? I'm out! Ano, malapit na pala eh. Dito kami! Ayan. So ito guys, di namin alam po ano yung tok-tok na ito. Ayun na, malapit na. Putangin na, tagaktak yung pawis ko. Dali, may babang walang baba. Hanggang sa makarating na kami dito sa tuktok. At ito yung pinaka-perfect spot para mag-picture taking. Meron ding mga puso-puso dito kung saan pwede kayo magpa-picture dalawang mag-girlfriend. Dito sa pinaka-tuktok na to ay kitang-kita mo yung kabuuang isla. Ito yung view sa taas guys. 10 minutes. One, two. Yan na, baba na tayo guys. Nakakalula lang pababa. Napakaganda rin dito guys kasi sobrang puti ng buhangin at napakalinaw rin ng tubig. Kaya naman talagang sinulit namin ang pagligo dito. Pagdating ng kinagabihan ay merong mga event dito. Sobrang sulit, sobrang napakaganda, sobrang mag-i-enjoy kayo dito guys. Ang mapapayo ko lang sa inyo guys, kung susubukan nyo pumunta dito, ay bumili na kayo ng mga kinakailangan nyo. Kasi napakamahal ng mga paninda dito. Tabo, abot mo nga. Patira. Patira. Ay, kuha mo yung tabo. Patira. Iyak mo, kuha yung tabo. Mami. Patira. Oh, ano naman tanong? Ganyan mga nakakaya ka. Siyempre, shoutout nga pala sa mga nakasama namin dito, si Ate Sheila, Kuya Jay, Ate Joanne, Kuya Kaloy, Kuya Ayan at si Gigi. Destinare, baka naman.